Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng tigang na bukirin at tuyong kabundukan, naninirahan si Tatay Lando, isang matandang magsasaka na tila isinilang upang makipagbuno sa hirap ng buhay. Ang kanyang maliit na kubo, yari sa pawid at lumang kahoy, ay nakatayo sa gilid ng lupang matagal nang hindi pinagyaman ng ulan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang mga bitak sa lupa at kasabay nito ang kanyang mga alalahanin. Matagal nang wala ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nagkanya-kanya na ng buhay sa bayan. Naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang lumang kalabaw at ilang tuyong pananim na pilit niyang binubuhay. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala kay Tatay Lando ang kanyang kabutihang loob. Kahit siya'y halos wala nang makain, handa pa rin siyang magbahagi kung may nangangailangan. Isang hapon, habang ang araw ay tila apoy na sumusunog sa kalangitan, si Tatay Lando ay nakaupo sa ilalim ng isang punong mangga. Pinipiga niya ang huling patak ng tubig mula sa kanyang baon. Isang maliit na banga na halos wala ng laman. Pinagmasdan niya ang kanyang palayan na ngayoy kulay abo at tila wala ng pag-asa. Napabuntong hininga siya. Kung hindi pa uulan sa mga susunod na araw, bulong niya sa sarili, baka tuluyan nang mamatay ang lupa. Sa gitna ng kanyang pagninilay, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa damuhan. Noong unay inakala niyang isa lamang itong ligaw na hayop na naghahanap ng makakain. Ngunit nang lumingon siya, isang payat na aso ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang aso ay tila nang hihina. Ang mga buto nito ay halos makita na sa ilalim ng balat. Ang balahibo'y marumi at gusot, at ang mga matay punong-puno ng pagod at pagsusumamo. Huminto ito sa ilang hakbang ang layo. Tila nagdadalawang isip kung lalapit pa. Tahimik silang nagkatitigan. Sa kabila ng kalagayan nito, may kakaibang bagay sa mga mata ng aso. Parang may lalim, parang may sinasabi na hindi kayang ipahayag ng karaniwang hayop. Gutom ka rin ba, hat tataba? Mahinang tanong ni Tatay Lando. Dahan-dahang umusog ang aso palapit. Hindi ito tumahol. Hindi rin nagpakita ng anumang agresyon. Sa halip, umupo lamang ito sa harap ng matanda at bahagyang inilabas ang dila. Tila humihingi ng tubig. Napatingin si Tatay Lando sa kanyang banga. Kaunti na lamang ang natitirang laman nito. Halos hindi sapat kahit sa kanya. Ngunit nang muli niyang tingnan ang aso, hindi niya kinayang ipagkait ang natitirang patak ng kanyang inumin. Halika, sabi niya habang inilalapag ang banga sa lupa. Lumapit ang aso at agad na uminom, ngunit hindi ito nagmadali. Maingat nitong nilaplap ang tubig. Tila alam nitong mahalaga ang bawat patak. Hindi ito umubos ng sabay-sabay. Bagkus, tila nagtitipid. Tahimik na pinanood ito ni Tatay Lando. Parang tao ka naman kung uminom. Bahagya niyang napangiti. Matapos uminom, tumingala ang aso sa kanya. Sa pagkakataong iyon, mas lalong luminaw ang kakaibang anyo sa mga mata nito. Hindi iyon simpleng pasasalamat lamang. May kakaibang talino, may lalim, at tila may lihim na nakatago. Tumayo ang aso, at bago tuluyang lumayo, bahagya itong tumingin muli kay Tatay Lando. Parang may nais sabihin. Pagkatapos ay
Naglaho ito sa damuhan. Naiwang mag-isa ang matanda, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may nagbago sa araw na iyon. Kinagabihan, habang siya'y nakahiga sa kanyang papag, hindi maalis sa kanyang isip ang aso. Ang paraan ng paglapit nito, ang kakaibang tingin nito, at ang tila kakaibang pag-uugali, lahat ay bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi yon ordinaryong aso. Mahina niyang bulong. Sa labas ng kanyang kubo, ang hangin ay bahagyang lumamig. Isang bagay na matagal nang hindi nararanasan sa kanilang lugar. Ang mga dahon ng punong mangga ay marahang kumaluskos at sa di kalayuan tila may aninong mabilis na dumaan. Ngunit hindi yon nakita ni Tatay Lando. Sa kanyang panaginip ng gabing iyon, nakita niya ang parehong aso, ngunit hindi na ito payat at marumi. Sa halip, ito'y nakatayo sa gitna ng isang luntiang bukirin. Malusog at nagniningning ang balahibo. Sa likod nito ay umaagos ang malinaw na tubig, at ang lupa ay buhay na buhay. At bago siya magising, may narinig siyang tinig. Mahina, ngunit malinaw. Ang kabutihan ay hindi nawawala. Ito'y nagbabalik sa tamang panahon. Nagmulat ng mata si Tatay Lando. Pawis na pawis, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi pa niya alam. Ang simpleng pagbibigay niya ng tubig sa isang gutom at uhaw na aso ay simula pa lamang ng isang hiwagang magpapabago sa kanyang kapalaran. Maagang nagising si Tatay Lando. Kinabukasan, dala ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang katawan ay pagod pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay tila magaan. Parang may bagong pag-asang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Lumabas siya ng kubo at agad na sinalubong ng malamig na hangin. Bahagya siyang nagtaka. Ilang linggo nang mainit at tuyo ang paligid, ngunit sa umagang iyon ay may kakaibang lamig na tila nagmumula sa kung saan. Pinagmasdan niya ang kanyang bukirin. Naroon pa rin ang mga bitak sa lupa, ngunit may ilang bahagi na tila bahagyang umitim, parang nabasa ng manipis na hamog. "Kung nagkataon lang to," bulong niya. Kinuha niya ang kanyang itak at dahan-dahang nagtungo sa kanyang taniman, umaasang may kahit kaunting pagbabago. Ngunit habang siya'y naglalakad, muli niyang narinig ang pamilyar na kaluskos mula sa damuhan. Napahinto siya. Unti-unti siyang lumingon. At doon, sa ilalim ng parehong punong mangga, ay nakatayo ang aso. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba na rito. Hindi na ito kasing payat tulad kahapon. Ang taman mangingma. Ang mga mata nito ay mas malinaw at ang balahibo nito ay tila mas maayos kahit papaano. Hindi pa rin ito ganap na malusog, ngunit malinaw na may pagbabago. "Bumalik ka?" tanong ni Tatay Lando. Bahagyang nagugulat ngunit hindi natatakot. Dahan-dahang lumapit ang aso, gaya ng ginawa nito kahapon. Ngunit ngayon, hindi ito agad umupo. Sa halip, umikot ito sa matanda. Tila sinusuri siya, tila kinikilala. "Wala na akong tubig ngayon," sabi ni Tatay Lando habang bahagyang ngumiti.
may halong lungkot. Pero kung may pagkain ako, bibigyan pa rin kita. Lumuhod siya at inilabas ang maliit na supot ng kanin na kanyang baon. Isang tuyong bahagi na dapat sanay tanghalian niya. Pinagmasdan niya ito sandali bago dahan-dahang inilapag sa lupa. Lumapit ang aso. Ngunit muli, hindi ito agad sumunggab. Inamoy muna nito ang pagkain, saka tumingin kay Tatay Lando. Sa mga sandaling iyon, tila may naganap na tahimik na pag-uusap sa pagitan nila. Walang salita, ngunit may pagkakaunawaan. "Sa'yo na yan," sabi ng matanda. Doon pa lamang nagsimulang kumain ang aso. Tahimik na pinanood ni Tatay Lando ang bawat galaw nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya dapat umalis. May kung anong misteryo sa presensya ng hayop na iyon na hindi niya maipaliwanag. Matapos kumain, tumayo ang aso at lumayo ng ilang hakbang. Ngunit hindi ito tuluyang umalis. Sa halip, lumingon ito at marahang tumahol. Isang mahinang tunog na tila paanyaya. Napakunot ang noo ni Tatay Lando. "Ano? May gusto ka bang ipakita?" Muling tumahol ang aso. Saka dahan-dahang naglakad papunta at sa likod ng bukirin sa bahagi ng lupang matagal nang hindi niya napupuntahan dahil sa sobrang tuyot at kawalan ng pag-asa. Sandaling nag-alinlangan ang matanda, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. "Sige na nga," sabi niya habang sumusunod. Naglakad sila sa makitid na daanan, napapalibutan ng tuyong damo at mga sirang tanim. Ngunit habang sila'y papalayo, napansin ni Tatay Lando ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas malamig, ang lupa ay hindi na gaanong basag, at sa bawat hakbang, tila may bahagyang amoy ng sariwang lupa na matagal na niyang hindi naaamoy. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng lupain na halos nakalimutan na niya. Doon, sa gitna ng mga damo, ay may maliit na hukay, at mula rito, may tumutulong tubig. Napahinto si Tatay Lando. Hindi siya agad makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit siya at lumuhod, dahan-dahang hinawakan ang lupa. Basa ito. Totoo ang tubig, malamig, malinaw, at patuloy na umaagos kahit kaunti. "Paano nangyari to?" bulong niya, nanginginig ang boses. Muling lumingon ang aso sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ang mga mata nito ay tila mas maliwanag, parang may lihim na saya. "Ikaw ba ang nagdala sa akin dito?" tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot ang aso, ngunit dahan-dahan itong lumapit sa maliit na bukal at uminom. Pagkatapos ay tumingin muli kay Tatay Lando. Sa sandaling iyon, may malinaw na pumasok sa isip ng matanda. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ang aso ay may kinalaman sa hiwagang ito. Unti-unting napaupo si Tatay Lando sa lupa. Hawak ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Luha ng pag-asa, ng pasasalamat, at ng pagkamangha. "Kung panaginip man to, sana hindi na ako magising," mahina niyang sabi. Ngunit totoo ang lahat. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may malinaw na sagot ang kanyang dasal. Ngunit kasabay ng pagdating ng himala ay ang pagsisimula ng mas malalim na misteryo. Sa
sapagkat ang mahiwagang aso ay hindi lamang basta tagapaghatid ng biyaya. Ito ay may layunin, at ang layuning iyon ay unti-unting mahahayag sa mga susunod na araw. Matagal na nakaupo si Tatay Lando sa tabi ng maliit na bukal. Tila hindi pa rin lubos na matanggap ang himalang kanyang nasaksihan. Ang malamig na tubig na patuloy na umaagos mula sa lupa ay parang sagot sa kanyang matagal ng panalangin. Isang bagay na halos isinuko na niya. Dahan-dahan niyang hinigop ang tubig mula sa kanyang palad. Malinis, presko, buhay. Napapikit siya sandali. Wari, ninanamnam hindi lamang ang tubig, kundi ang pag-asang dala nito. Salamat. Mahina niyang bulong. Hindi tiyak kung kanino, sa langit, sa kapalaran, o sa mahiwagang asong nasa kanyang tabi. Pagmulat niya ng mata, naroon pa rin ang aso. Tahimik itong nakaupo, pinagmamasdan siya. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang pagod o naghihirap. Ang tindig nito ay mas matatag at ang mga mata nito ay tila may kakaibang talas. Parang nagbabantay, parang may iniingatan. Tumayo si Tatay Lando at muling sinuri ang paligid. Napansin niyang ang lupa sa paligid ng bukal ay mas maitim at mamasa-masa kumpara sa ibang bahagi ng kanyang bukirin. Kung mapapalawak ko to! Bulong niya, nagsisimula ng mag-isip. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo upang kumuha ng pala at ilang lumang kagamitan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa kanyang pagbabalik, naroon pa rin ang aso. Tila hinihintay siya. Hindi ka talaga umaalis, ano? Bahagya siyang napangiti. Sa buong maghapon, walang tigil na nagtrabaho si Tatay Lando. Pinalalim niya ang hukay. Inayos ang daluyan ng tubig at gumawa ng maliit na kanal upang maipadaloy ito papunta sa ilang bahagi ng kanyang taniman. Habang siya'y abala, hindi siya iniwan ng aso. Tahimik lamang itong nakaupo sa lilim. Minsan ay lumalapit upang tila obserbahan ang ginagawa niya at muling babalik sa kanyang pwesto. Pagsapit ng hapon, kapansin-pansin na ang pagbabago. Ang ilang bahagi ng lupa ay nabasa na at ang dating tuyong taniman ay tila unti-unting nabubuhay. Napaupo si Tatay Lando, hingal na hingal ngunit may ngiti sa labi. Matagal ko nang hinihintay to, sabi niya. Lumapit ang aso at umupo sa tabi niya. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang iniabot ng matanda ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng aso. Hindi ito umiwas. Sa halip, bahagya pa itong lumapit, tila tinatanggap ang kanyang paghaplos. Hindi ko alam kung ano ka talaga, mahinang wika ni Tatay Lando. Pero malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tahimik lamang ang aso. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Biglang umihip ang hangin. Hindi malakas, kundi malamig at banayad. Ang mga dahon sa paligid ay kumaluskos, at ang tubig sa bukal ay tila bahagyang lumiwanag sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw. Napalingon si Tatay Lando. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may mabilis na aninong dumaan, parang isang anyong hindi ganap na maaninag. Napakunot ang kanyang noo. Ano yon? Ngunit nang muli niyang tingnan, wala na. Pagbaling niya sa aso, napansin niyang nakatingin din ito sa parehong direksyon. Alerto. Tila may naramdamang kakaiba. May iba pa bang nakakaalam ng lugar na to? Tanong niya.
bagaman alam niyang walang makakasagot. Lumipas ang ilang sandali bago muling bumalik ang katahimikan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, nagpasya si Tatay Lando na umuwi na. Ngunit bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang bukal. Parang nais tiyakin na hindi ito maglalaho. "Bukas ulit," sabi niya. Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kubo. Ngunit napansin niyang sumusunod ang aso. "Sumasama ka?" tanong niya, bahagyang natutuwa. Hindi sumagot ang aso, ngunit hindi rin ito humiwalay. Pagdating nila sa kubo, naglatag si Tatay Lando ng lumang sako sa gilid. "Dito ka muna matulog," sabi niya. "Pasensya na kung wala akong maayos na maibibigay." Tahimik na humiga ang aso. Kinagabihan, habang si Tatay Lando ay nakahiga, muli niyang naalala ang aninong kanyang nakita. Hindi iyon basta-basta. May kakaiba roon, parang may nagmamasid. Hindi lang ito simpleng himala, bulong niya. Sa labas ng kubo, ang aso ay gising pa. Nakatingin ito sa kadiliman. Ang mga matay tila nagniningning sa ilalim ng buwan. At sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may dalawang matang saglit na kumislap bago tuluyang naglaho sa dilim. Ang bukal ay hindi lamang pinagkukunan ng buhay. Ito rin ay maaaring pinagmumulan ng lihim. At ang lihim na iyon ay unti-unti nang gumagalaw. Madilim pa nang magising si Tatay Lando. Hindi dahil sa ingay o liwanag, kundi sa isang pakiramdam na tila may bumabagabag sa hangin. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang bigat na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang papag. Sa labas ng kubo, ang buwan ay nakasabit pa sa kalangitan at ang malamlam nitong liwanag ay nagbibigay ng aninong tila gumagalaw sa bawat sulok. Napansin niyang wala sa kinalalagyan ang aso. "Aso?" mahinang tawag niya. Walang sumagot. Lumabas siya ng kubo, tanga ng isang lumang lampara. Habang naglalakad siya sa paligid, mas lalong tumindi ang kanyang kutob. Parang may presensyang hindi niya makita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. At doon niya narinig ang isang mahinang ungol. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng bukirin. "Aso!" muli niyang tawag. Ngayon ay may halong pag-aalala. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit madilim at hindi tiyak ang kanyang pupuntahan, agad siyang tumakbo patungo sa bukal. Ang lugar na ngayon ay may kakaibang halaga sa kanyang buhay. Habang papalapit siya, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa bahaging iyon. Ang damo ay kumikilos kahit walang malakas na hangin, at ang paligid ay tila nababalutan ng kakaibang katahimikan. Pagdating niya sa bukal, agad niyang nakita ang aso. Nakatayo ito sa harap ng umaagos na tubig. Ngunit hindi ito kalmado tulad ng dati. Ang katawan nito ay nakaamba. Ang balahibo ay bahagyang nakatayo. At ang mga mata nito ay nakatutok sa isang direksyon. Sinundan ni Tatay Lando ang tingin nito sa kabilang panig ng bukal. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, may isang aninong unti-unting lumitaw. Hindi ito malinaw. Parang usok na may hugis. Gumagalaw ng dahan-dahan. Ngunit may kakaibang bigat ang presensya nito. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Napaatras si Tatay Lando. "Ano yan?" nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang anino. Ngunit ang aso ay kumilos. Dahan-dahan,
itong humakbang pasulong humaharap sa anino. Hindi ito umatras, hindi rin natakot. Sa halip, tila handa itong ipagtanggol ang bukal at si Tatay Lando. Biglang umungol ang aso, isang malalim at matatag na tunog na hindi niya pa naririnig mula rito noon. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang mga mata ng aso ay bahagyang kumislap. Tila may liwanag na nagmumula sa loob nito. Napahinto ang anino. Ang hangin ay biglang umikot sa paligid at ang tubig sa bukal ay tila kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Umalis ka," bulong ni Tatay Lando. Hindi niya alam kung kanino niya ito sinasabi. Unti-unting umatras ang anino. Hindi ito umatake. Hindi ito lumapit. Sa halip, dahan-dahan itong naglaho sa dilim. Parang hindi kailanman naroon. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na iyon ang dating katahimikan. Ito ay katahimikang puno ng babala. Dahan-dahang bumaba ang balahibo ng aso. Lumingon ito kay Tatay Lando at sa unang pagkakataon, tila may malinaw na mensahe sa mga mata nito. Hindi pa tapos. Lumapit si Tatay Lando. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Tiningnan niya ang aso, ang parehong hayop na kanyang pinainom at pinakain. Ngunit ngayon ay tila ibang nilalang na. "Hindi ka ordinaryong aso," mahina niyang sabi. Hindi tumahol ang aso. Hindi ito kumibo. Ngunit nanatili ito sa kanyang tabi. Magdamag silang nanatili roon, sa tabi ng bukal. Walang nagsalita. Ngunit pareho nilang alam. May nagbabantay at may babalik. At sa susunod, maaaring hindi na ito basta uurong. Sumikat ang araw na tila walang nangyari. Ngunit sa puso ni Tatay Lando, malinaw ang alaala ng nagdaang gabi. Ang aninong kanyang nasilayan ay hindi basta imahinasyon. At ang aso, ang mahiwagang asong minsang uhaw at gutom, ay ngayon tila isang bantay ng isang lihim na hindi pa niya lubos na uunawaan. Tahimik silang bumalik sa kubo matapos ang magdamag na pagbabantay. Pagod ang matanda, ngunit hindi siya pinatulog ng kanyang mga iniisip. Sa halip, maaga siyang bumangon upang muling puntahan ang bukal. "Kung totoo ang nakita ko kagabi, mas kailangan ko itong ingatan," sabi niya sa sarili. Kasunod niya ang aso, tahimik ngunit alerto. Pagdating nila sa bukal, agad niyang sinuri ang paligid. Wala na ang anino, ngunit may naiwan itong bakas. Ang ilang bahagi ng damo ay tila natuyot muli at ang lupa sa gilid ay may bahagyang itim na marka, parang sinunog ngunit walang apoy. Napakunot ang noo ni Tatay Lando. "Masama ang dala ng bagay na yon," bulong niya. Ngunit nang tingnan niya ang bukal, patuloy pa rin ang pag-agos ng malinaw na tubig. Parang walang anumang kayang sumira rito. Napabuntong hininga siya ng bahagyang ginhawa. "Basta nandito ka, may pag-asa pa," sabi niya habang tumitingin sa aso. Sa araw na iyon, mas lalo siyang nagsikap. Pinalawak niya ang daluyan ng tubig, naglatag ng mas maayos na kanal, at sinubukang buhayin muli ang mas malaking bahagi ng kanyang bukirin. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy, unti-unting nagbabago ang lupa. Nagiging mas maitim, mas malambot, mas handang tumanggap ng buhay. Ngunit hindi siya nag-isa sa kanyang ginagawa. Habang siya'y abala, napansin niya ang aso na tila paikot-ikot sa paligid. Hindi lamang basta nagmamasid, kundi tila nagbabantay. Sa bawat galaw nito, parang may hinahanap o inaasahang babalik.
At hindi nagtagal, dumating ang unang pagsubok. Bandang tanghali, habang ang init ng araw ay muling umiigting, may narinig si Tatay Lando na mga yabag mula sa malayo. Hindi iyon katulad ng galaw ng hayop. Ito'y mabibigat, sabay-sabay at may direksyon. Napalingon siya. Sa gilid ng kanyang lupain, may 3 lalaking papalapit, mga estranghero. Ang kanilang mga damit ay magaspang, anok mang mamukay matitigas, at ang kanilang mga mata ay tila may layuning hindi kanais-nais. "Ano ang kailangan nila dito?" bulong ni Tatay Lando. Tumigil ang aso sa paggalaw. Unti-unti itong lumapit sa kanyang tabi. Paglapit ng mga lalaki, agad nilang napansin ang bukal. "May tubig pala dito," sabi ng isa. May halong pagkamangha at kasakiman. "Sa gitna ng tagtuyot, imposible to," dagdag ng isa. Lumapit ang pinakamatangkad sa kanila kay Tatay Lando. "Matanda," malamig niyang sabi, "Sa'yo ba ang lupang ito?" "Sa akin," mahinahong sagot ni Tatay Lando. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam na niya ang panganib. "Simula ngayon, hindi na," sagot ng lalaki, sabay ngiti na walang kabutihan. Napakapit si Tatay Lando sa kanyang pala. "Hindi pwedeng basta nyo na lang kunin to," matatag niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki, biglang umungol ang aso. Hindi ito ang mahinang ungol na narinig niya noon. Ito'y malalim, mabigat, at puno ng babala. Napahinto ang 3 lalaki. Unti-unting lumapit ang aso, humaharang sa pagitan nila at ng matanda. Ang tindig nito ay matatag. Ang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. "Isang aso lang yan," sabi ng isa, ngunit halatang may kaba. "Tabi dyan," sigaw ng isa pa, sabay tangka na lumapit. Ngunit sa sandaling iyon, tila nagbago ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Ang tubig sa bukal ay bahagyang umalon, kahit walang dahilan. At ang aso ay tila lumaki sa paningin nila. Hindi man literal, ngunit ang presensya nito ay naging mabigat. Parang hindi na ito simpleng hayop, kundi isang nilalang na hindi dapat hamunin. Bigla itong tumahol, isang malakas at matinis na tahol na umalingaw-ngaw sa buong bukirin. Napaatras ang mga lalaki. "Hindi ito normal," bulong ng isa. "Umalis na tayo," sabi ng isa. Halatang nagdadalawang isip na. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang kumpiyansa ay napalitan ng takot. At isa-isa silang umatras, hanggang tuluyan silang umalis sa lupain. Tahimik na muling bumalik ang paligid. Napaupo si Tatay Lando, halos hindi makapaniwala. "Tinaboy mo sila," sabi niya, nakatingin sa aso. Dahan-dahang lumapit ang aso at umupo sa tabi niya. Sa sandaling iyon, wala nang duda sa kanyang puso. Ang aso ay hindi lamang tagapaghatid ng biyaya. Ito ay tagapagtanggol, at ang bukal ay isang kayamanang hindi lamang nagbibigay buhay, kundi umaakit ng panganib. Hindi na ito basta simpleng buhay, bulong ni Tatay Lando. At sa kanyang harapan, habang patuloy na umaagos ang tubig, nagsimula ang mas mabigat na laban. Hindi naging mapayapa ang sumunod na mga araw para kay Tatay Lando. Bagaman hindi na bumalik ang 3 lalaking nagtangkang umagaw ng kanyang lupain,
Nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga mata, puno ng kasakiman, ay hindi niya basta makalimutan. Hindi sila susuko, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang bukal. Sa kanyang tabi, ang aso ay tahimik na nakaupo, tila nauunawaan ang bigat ng kanyang iniisip. Mas lalo itong naging mapagbantay sa bawat tunog, sa bawat galaw ng hangin. Agad itong tumitingin, handang kumilos anumang oras. Sa kabila ng pangamba, ipinagpatuloy ni Tatay Lando ang kanyang gawain. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kanyang bukirin. May ilang bahagi ng lupa na nagsimulang maglabas ng maliliit na usbong, mga tanda ng bagong buhay. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng pag-asa ay ang paglalim ng misteryo. Isang hapon, habang siya'y naglilinis ng kanal, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Hindi ito katulad ng karaniwang lamig na dala ng ulap. May kakaibang bigat ito, parang may kasamang presensya. Napahinto siya. At bakit parang tahimik masyado? Bulong niya. Karaniwan, maririnig ang huni ng mga ibon o ang kaluskos ng mga dahon. Ngunit sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng tunog. Maging ang aso ay tumigil sa paggalaw. Unti-unti itong tumayo, ang mga matay nakatuon sa direksyon ng kagubatan, sa likod ng bukirin. Sumunod ang tingin ni Tatay Lando. Sa pagitan ng mga puno, may manipis na ulap na tila gumagapang palabas. Hindi karaniwan at hindi likas sa mainit na panahon. Napakunot ang kanyang noo. Muli na naman, mahina niyang sabi. Biglang umungol ang aso, mahina ngunit mariin. Hindi ito galit. Ito'y babala. Unti-unting lumapit ang ulap at kasabay nito, naramdaman ni Tatay Lando ang panlalamig ng kanyang balat. Parang may hangin na dumadaan sa kanyang katawan. Kahit hindi naman siya hinahanginan. At mula sa loob ng ulap, may boses. Mahina. Paos. Ang tubig ay hindi para sa tao. Nanlaki ang mata ni Tatay Lando. Sino ka? Sigaw niya. Pilit na pinatatatag ang sarili. Ngunit walang malinaw na anyo ang lumitaw. Tanging ang gumagalaw na ulap at ang presensyang hindi maipaliwanag. Muling narinig ang tinig. Ang bukal ay pag-aari ng kagubatan. Ibalik mo. Biglang umabante ang aso. Sa pagkakataong iyon, hindi na ito umatras o naghintay. Tumayo ito sa harap ni Tatay Lando at muling kumislap ang mga mata nito, mas maliwanag kaysa dati. Tumahol ito. Isang tahol na hindi lamang tunog, kundi tila may lakas na nagtulak sa ulap paatras. Biglang umikot ang hangin. Ang ulap ay tila nayugyog at unti-unting umatras pabalik sa kagubatan. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, muli itong nagsalita. Kung hindi mo ibabalik, kukunin namin. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Bumalik ang init ng hangin. Bumalik ang mga tunog ng kalikasan. Ngunit naiwan ang bigat sa puso ni Tatay Lando. Dahan-dahan siyang napaupo. Pag-aari ng kagubatan, bulong niya. Tumingin siya sa bukal. Ang tubig na nagbibigay buhay sa kanyang lupain. Kung hindi ko to gagamitin,
Mamamatay ang pananim ko. Tahimik siyang napayuko. Pero kung kukunin nila, hindi niya natapos ang kanyang iniisip. Lumapit ang aso at marahang idinikit ang ulo nito sa kanyang kamay. Isang kilos na puno ng katahimikan, ngunit may dalang lakas. Tumingin si Tatay Lando sa aso. "Alam mo ba ang nangyayari?" tanong niya. Walang sagot. Ngunit sa mga mata nito, malinaw ang isang bagay. Hindi siya nag-iisa. Huminga ng malalim si Tatay Landondo at muling tumayo. "Hindi ko man maintindihan ang lahat, pero hindi ko pababayaan ang biyayang ito," matatag niyang sabi. Sa di kalayuan, ang kagubatan ay muling tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may naghihintay. At ang babala ay malinaw. Ang bukal ay hindi basta regalo. Ito ay isang bagay na may kapalit. Hindi na muling nawala sa isipan ni Tatay Lando ang tinig mula sa kagubatan. Ang babalang kanyang narinig ay tila kumakapit sa bawat galaw niya, sa bawat patak ng tubig na ginagamit niya, sa bawat usbong na tumutubo sa kanyang lupa. Kinabukasan, nagpasya siyang humingi ng kasagutan. Matagal na niyang hindi binibisita ang sentro ng baryo. Ngunit alam niyang may iisang tao na maaaring may alam sa ganitong uri ng hiwaga. Si Aling Sela, ang pinakamatandang babae sa kanilang lugar. Kilala sa kanyang kaalaman sa mga lumang alamat at paniniwala. Maaga siyang umalis. Iniwan muna ang bukirin sa pangangalaga ng aso. "Babalik ako agad," sabi niya habang nakatingin dito. Tahimik lamang ang aso. Ngunit hindi nito inalis ang tingin kay Tatay Lando. Parang nauunawaan ang bigat ng kanyang lakad. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng ilang kakilala na nagulat sa kanyang pagbisita. "Lando, ang tagal ka naming hindi nakita," sabi ng isang matanda. "Napadaan lang," sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit hindi siya nagtagal. Diretso siyang nagtungo sa maliit na bahay ni Aling Sela na matatagpuan sa dulo ng baryo, malapit sa gilid ng kagubatan. Kumatok siya. "Pasok ka, Lando!" agad na sabi ng boses mula sa loob. Parang alam na nito ang kanyang pagdating. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob, amoy ang pinatuyong dahon at halamang gamot. Nakaupo si Aling Sela sa isang sulok. Hawak ang isang lumang mangkok at tila may hinahalo. "Hindi ka na parito ng walang dahilan," sabi nito. Hindi man lang tumitingin. Napabuntong hininga si Tatay Lando. "May nakita ako at may narinig," sagot niya. Unti-unting tumingin si Aling Sela sa kanya. "At may kasama kang hindi pangkaraniwan," dagdag nito. Nanlaki ang mata ni Tatay Lando. "Paano nyo, Nang? Hindi ko kailangang makita," putol ni Aling Sela. "Ramdam ko." Umupo si Tatay Lando at isinalaysay ang lahat. Ang aso, ang bukal, ang anino, ang mga lalaking nagtangkang umagaw, at ang tinig mula sa kagubatan. Tahimik lamang na nakinig ang matanda. Matapos ang mahabang salaysay, dahan-dahan itong tumango. "Ang bukal na yan ay hindi basta tubig," sabi niya. "Kung ganun, ano ito?" tanong ni Tatay Lando. Sandaling natahimik si Aling Sela bago sumagot. "Iyan ay isa sa mga nakatagong bukal ng kagubatan. Mga pinagkukunan ng buhay na matagal nang binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao."
Napakunot ang noo ni Tatay Lando. Mga nilalang? Hindi sila masama, paliwanag ni Aling Sela. Ngunit hindi rin sila basta nagbibigay. Ang bawat biyaya ay may kapalit. Pero bakit ako? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Dahil sa aso! Napatingin si Tatay Lando. Ang asong kasama mo, hindi yan ordinaryo. Isa siyang bantay, tagapamagitan ng tao at ng kagubatan. Nanahimik si Tatay Lando. Pinoproseso ang kanyang narinig. Ibig sabihin, siya ang nagdala sa akin sa bukal. Tumango si Aling Sela. At siya rin ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Pero bakit may nagbabanta? Tanong niya. Dahil ginamit mo ang tubig, sagot ng matanda. Ang bukal ay hindi para angkinin. Ito ay para igalang. Napayuko si Tatay Lando. Hindi ko naman gustong abusuhin. Kailangan ko lang mabuhay. Alam ko, mahinahong sagot ni Aling Sela. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka pa nila kinukuha. Biglang napatingin si Tatay Lando. Kinukuha? Kung ang puso mo ay puno ng kasakiman, matagal ka nang nawala, dagdag niya. Natahimik ang matanda. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Huminga ng malalim si Aling Sela. Ibalanse mo, sagot niya. Huwag mong angkinin ang bukal. Huwag mong ubusin at higit sa lahat, makinig ka sa aso. Sa aso? Oh, sabi ng matanda. Siya ang susi. Siya ang bantay. At kung darating ang panahon na kailangan mong pumili, siya ang gagabay sa iyo. Tumayo si Tatay Lando. Dala ang mabigat ngunit malinaw na katotohanan. Salamat, sabi niya. Bago siya tuluyang umalis, muling nagsalita si Aling Sela. Mag-ingat ka, Lando. Huminto siya. Hindi lahat ng darating ay tulad ng unang pagsubok. Hindi na siya sumagot. Sa kanyang pagbabalik sa bukirin, nakita niyang naghihintay ang aso sa tabi ng bukal, tulad ng dati. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin dito. Hindi na lamang ito isang hayop na kanyang tinulungan. Ito ay isang bantay, isang gabay, at marahil isang nilalang na magdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng hiwagang kanyang kinakaharap. Lumapit siya at marahang hinaplos ang ulo nito. Hindi kita iiwan, sabi niya. Tahimik ang aso. Ngunit sa ilalim ng papalubog na araw, ang mga mata nito ay muling kumislap. Parang tanda ng isang pangakong hindi pa lubos na nauunawaan. Pagbalik ni Tatay Lando mula sa baryo, dala niya ang bigat ng mga salitang iniwan ni Aling Sela. Ang bukal ay hindi basta biyaya. Ito ay isang bagay na dapat igalang, bantayan, at higit sa lahat, hindi abusuhin. Habang papalapit siya sa kanyang lupain, agad niyang hinanap ang aso. Naroon ito, nakaupo sa tabi ng bukal, tahimik ngunit tila nag-aabang. Bumalik na ako, sabi ni Tatay Lando, bahagyang pagod, ngunit may panibagong determinasyon. Lumapit ang aso at marahang ikiniskis ang ulo nito sa kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng tiwala. Umupo si Tatay Lando sa tabi ng bukal at pinagmamasdan ang tubig na patuloy na umaagos. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang pag-aari, kundi bilang isang biyayang ipinahiram lamang sa kanya. Kailangan kong maging maingat, bulong niya. Mula sa araw na iyon,
Nagbago ang kanyang paraan ng paggamit sa tubig. Hindi na niya ito basta pinalalawak o ginagamit ng walang pag-iisip. Sa halip, pinili niyang diligan lamang ang mga bahagi ng lupa na kinakailangan at hinayaan ang ibang bahagi na manatiling natural. Unti-unti, mas naging balanse ang kanyang bukirin. Ang mga pananim ay hindi lamang nabuhay, kundi lumago ng mas malusog kaysa dati. Ang lupa ay tila natutong huminga muli at ang hangin sa paligid ay nagdala ng kakaibang katahimikan na may kasamang lakas. Ngunit sa kabila ng pagbabago, hindi nawala ang panganib. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, muling naramdaman ni Tatay Lando ang kakaibang lamig na dati na niyang naranasan. Ngunit ngayon, hindi lamang isa ang presensya. 2, 3, marami. Agad siyang lumabas ng kubo. Ang aso ay naroon na, nakatayo sa harap ng bukal. Ang tindig ay mas matatag kaysa dati. At sa paligid ng bukal, unti-unting lumitaw ang mga anino. Hindi na lamang isang ulap, kundi maraming anyong hindi ganap na malinaw. Mga hugis na tila gawa sa hangin at dilim, gumagalaw ng sabay-sabay paikot sa tubig. Napahawak si Tatay Lando sa kanyang dibdib. Dumating na sila, bulong niya. Muling narinig ang tinig, ngunit ngayon, mas malinaw. Ang tao ay natutong gumamit. Isa pang tinig ang sumunod, ngunit hindi pa sapat. Lumapit ang aso, humarang sa pagitan ng bukal at ng mga anino. Bigla itong umungol, isang tunog na hindi lamang babala, kundi tila pakikipag-usap. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang hangin ay huminto. Ang tubig sa bukal ay tila nagliwanag, hindi sa liwanag ng buwan, kundi mula sa loob nito. At ang aso ay unti-unting nagbago, hindi sa anyo, kundi sa presensya. Ang dating payat at simpleng hayop ay tila naging mas matatag, mas maliwanag, parang isang nilalang na may kapangyarihang hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Lumapit ang isa sa mga anino. Siya ang pinili? Tanong nito. Ang puso niya ay hindi sakim, sagot ng isa. Tahimik na nakinig si Tatay Lando, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngunit kailangan ng kapalit, muling wika ng tinig. Napalunok siya. Kapalit? Mahina niyang tanong. Unti-unting humarap sa kanya ang isa sa mga anino. Ang biyaya ay hindi libre. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ano ang kailangan? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang sarili. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, kapag dumating ang oras, kailangan mong pumili. Napakunot ang noo ni Tatay Lando. Pumili ng ano? Ngunit hindi na sumagot ang mga anino. Unti-unti silang naglaho, kasabay ng pagbalik ng hangin at ng normal na galaw ng paligid. Naiwan si Tatay Lando, nakatingin sa bukal, at sa asong tahimik na bumalik sa kanyang tabi. Ano ang ibig nilang sabihin? Bulong niya. Walang sagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang darating ay hindi na basta pagsubok. Ito ay isang desisyon. Isang desisyong maaaring magbago ng kanyang buhay at ng lahat ng kanyang pinanghahawakan. Lumuhod siya at muling hinawakan ang malamig na tubig. Kung ito ang kapalit, mahina niyang sabi, handa ba ako? Sa kanyang tabi, ang aso ay tahimik. Ngunit ang mga mata nito,
ay tila naghihintay. Lumipas ang ilang araw na tila mabagal ang oras para kay Tatay Lando. Sa bawat umaga na siya'y gumigising, dala niya ang mabigat na tanong na iniwan ng mga nilalang mula sa kagubatan. Kapag dumating ang oras, kailangan mong pumili. Hindi niya alam kung kailan darating ang sandaling iyon, ngunit ramdam niya na ito'y papalapit na. Mas naging tahimik ang paligid. Mas naging malamig ang hangin tuwing gabi. At ang aso ay halos hindi na umaalis sa kanyang tabi. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan ni Tatay Lando ang kanyang bukirin na ngayoy unti-unti nang nabubuhay muli, napansin niya ang isang bagay na nagpabigat sa kanyang dibdib. Sa malayong bahagi ng kanyang lupain, kung saan hindi pa naaabot ng tubig mula sa bukal, ang lupa ay tuluyan ng natutuyo. Ang mga tanim doon ay nalalanta at ang hangin ay tila walang dalang buhay. Napabuntong hininga siya. "Hindi ko kayang iligtas ang lahat," bulong niya. Lumapit ang aso at umupo sa tabi niya. "Kung gagamitin ko pa ang tubig, baka magalit sila," dagdag niya. Tahimik lamang ang aso. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito tumingin sa bukal. Sa halip, tumingin ito sa malayong tuyong bahagi ng bukirin. Sinundan ni Tatay Lando ang tingin nito at doon niya naunawaan. "Gusto mong tulungan ko pa rin," mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagpasya, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang kalangitan ay biglang nagdilim. Ang lupa ay tila bahagyang yumanig at mula sa kagubatan, unti-unting lumabas ang mga anino. Mas marami, mas malinaw, at mas mabigat ang presensya kaysa dati. Dumating na ang oras. Napatayo si Tatay Lando. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Lumapit ang aso sa kanyang harapan, hindi bilang tagasunod, kundi bilang gabay. At sa gitna ng bukal, ang tubig ay biglang nagliwanag. Mula rito, may dalawang anyong unti-unting nabuo. Hindi ganap na malinaw, ngunit sapat upang maunawaan. Dalawang landas. Isang tinig ang nagsalita. "Pumili ka, tao." Napahawak si Tatay Lando sa kanyang dibdib. "Ano ang pagpipilian?" tanong niya. Sumagot ang tinig. "Kung pipiliin mong gamitin ang bukal para sa iyong sarili, mananatili ang iyong lupain, lalago, uunlad, at hindi ka na muling maghihirap." Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ngunit, dagdag ng isa pang tinig, unti-unting mawawala ang balanse ng kagubatan. Ang tubig ay hihina, at sa kalaunan, mawawala. Napayuko siya. "At ang isa?" tanong niya. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. "Kung pipiliin mong ibalik ang bukal sa kagubatan, mawawala ito sa'yo." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Mawawala? Hindi mo na ito magagamit. Ang iyong lupain ay babalik sa dati. Tuyo, mahirap, at walang kasiguraduhan." Napapikit si Tatay Lando. Ngunit hindi pa tapos ang tinig. Ngunit ang kagubatan ay mabubuhay at ang balanse ay mananatili. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila naghihintay. Ang mga anino ay hindi gumagalaw. At ang aso ay nakatingin lamang sa kanya. Walang utos, walang salita,
tanging presensya. Huminga nang malalim si Tatay Lando. Sa kanyang isipan pumasok ang lahat. Ang hirap na kanyang dinaanan, ang gutom, ang pag-iisa, at ang biyayang dumating sa kanya nang hindi niya inaasahan. Tumingin siya sa bukal, pagkatapos sa kanyang lupain, at sa huli, sa aso. Kung hindi dahil sa kabutihan, wala ako dito ngayon, mahina niyang sabi. Unti-unti siyang tumayo ng tuwid. At kung ang kapalit ng biyayang ito ay ang kapahamakan ng iba, napapikit siya sandali. Pagkatapos, hindi ko kayang tanggapin. Nagmulat siya ng mata. At kung kailangan kong magsimulang muli, gagawin ko. Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga anino ay hindi agad kumilos. Pagkatapos, ang tubig sa bukal ay biglang kumislap ng mas maliwanag. Ang aso ay umungol, hindi sa babala, kundi sa pagkilala. At ang tinig ay naging mas mahinahon. Pinili mo ang hindi madali. Unti-unting naglaho ang liwanag sa bukal. Ang tubig ay bumagal. Hanggang sa tuluyan itong tumigil. Napatitig si Tatay Lando. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit hindi ng pagsisisi. Lumapit ang aso sa kanya. At sa sandaling iyon, marahang inilapit ni Tatay Lando ang kanyang noo sa ulo nito. Salamat, bulong niya. Sa paligid, ang mga anino ay unti-unting naglaho, hindi na may dalang banta, kundi tila may kasamang paggalang. At sa gitna ng katahimikan, natapos ang pagsubok. Ngunit nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Muling sumikat ang araw sa lupain ni Tatay Lando, ngunit hindi na ito katulad ng mga nakaraang umaga. Ang hangin ay tahimik, ang lupa ay tuyo, at ang bukal na minsang nagbigay ng pag-asa ay isa na lamang alaala. Nakatayo si Tatay Lando sa gitna ng kanyang bukirin. Pinagmamasdan ang lupang muli na namang naging maputla at basag. Ang mga pananim na dati muling nabuhay ay nagsimulang malanta, at ang mga kanal na kanyang hinukay ay wala ng silbi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nanghihinayang. Huminga siya ng malalim. Ganito na ulit, mahinahon niyang sabi. Sa kanyang tabi, naroon pa rin ang aso. Tahimik. Tapat. Hindi siya iniwan. Pasensya ka na, sabi ni Tatay Lando, habang marahang hinahaplos ang ulo nito. Wala na akong maibibigay sa iyo ngayon. Ngunit ang aso ay hindi umatras. Sa halip, tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang mga mata nito ay muling kumislap. Hindi na tulad ng dati. Mas malinaw, mas maliwanag, at tila may anyong unti-unting nabubuo sa likod ng liwanag. Napaatras si Tatay Lando. Ano? Bulong niya. Unti-unting napalibutan ng banayad na liwanag ang aso. Ang hangin ay muling lumamig. Ang lupa sa paligid ay tila bahagyang umalon. Parang may enerhiyang gumagalaw mula sa ilalim. At sa harapan niya, ang aso ay nagbago. Hindi na ito basta hayop. Ang anyo nito ay nanatiling aso. Ngunit ang presensya nito ay naging mas mataas, mas malinaw, mas makapangyarihan. Parang isang nilalang na matagal nang nagtatago, ngayon ay unti-unting nagpapakita. Hindi ka talaga ordinaryo, mahinang sabi ni Tatay Lando. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang aso. Hindi ako dumating upang subukin ka lamang. Malumanay ngunit malinaw na tinig nito.
Nanlaki ang mga mata ni Tatay Lando. Ikaw, isa akong bantay, sabi nito. Tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Tatay Lando, halos hindi makapaniwala. At ikaw, dagdag ng aso, ay pinili dahil sa iyong puso. Napayuko ang matanda. Wala naman akong ginawa kundi tumulong, sabi niya. At iyon ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat, sagot ng aso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Pinili mong isuko ang biyaya para sa kapakanan ng iba. Iyan ang tunay na pagsubok. Napatingin si Tatay Lando sa kanyang lupain. Pero nawala ang lahat. Hindi, mahinahong sagot ng aso. Unti-unti itong lumapit sa gitna ng bukirin. At sa bawat hakbang nito, ang lupa ay nagbabago. Ang mga bitak ay unti-unting nagsasara. Ang tuyong lupa ay nagiging mamasa-masa. At mula sa ilalim, may sumibol na maliliit na usbong. Nanlaki ang mata ni Tatay Lando. Hindi na kailangan ng bukal, sabi ng aso. Dahil ang biyaya ay nasa lupa na mismo. Unti-unting kumalat ang pagbabago sa buong bukirin. Hindi ito tulad ng dati na umaasa sa isang bukal. Ngayon, ang buong lupa ay tila nabuhayan. Parang may sariling lakas, sariling buhay. Napaluha si Tatay Lando. Paano? Ang kabutihan ay may kapangyarihang higit sa anumang hiwaga, sagot ng aso. At kapag ito'y totoo, ito'y nagbabalik. Lumuhod si Tatay Lando, hinawakan ng lupa. Buhay, mainit, totoo. Salamat, bulong niya. Tumingin siya sa aso. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang liwanag sa paligid nito ay unti-unting naglaho. Oras ko na, sabi nito. Sandali! Agad na, sabi ni Tatay Lando. Hindi ka ba pwedeng manatili? Ngumiti ang aso. Isang ngiting hindi niya inaasahang makikita. Narito lang ako kung kinakailangan, sagot nito. At sa isang iglap, naglaho ang liwanag at kasabay nito nawala ang aso. Naiwan si Tatay Lando sa gitna ng kanyang bukirin, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa bawat hangin na dumadaan, sa bawat usbong na sumisibol, ramdam niya ang presensyang minsang gumabay sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Ang kanyang bukirin ay muling namunga. Hindi dahil sa hiwagang bukal, kundi dahil sa balanseng kanyang natutunan at sa kabutihang kanyang pinanghawakan. Unti-unti, ang kanyang buhay ay gumaan. Hindi man siya naging mayaman, ngunit hindi na rin siya naghirap tulad ng dati. At sa tuwing may ligaw na hayop na dumarating, gutom, uhaw, at nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip. Dahil alam niya, ang kabutihan ay may paraan ng pagbabalik. At sa isang tahimik na hapon, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may isang aso na muling dumaan sa di kalayuan. Tumigil ito sandali. Tumingin sa kanya. At sa isang iglap, nawala muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, ngumiti si Tatay Lando. Dahil alam niya, ang hiwaga ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito'y nananatili sa puso ng taong marunong magbigay.
Wakas,